That's 16 billion. Pahuli mo na yan si Saldi ko pag uwi dito. Magandang gabi mga kabisdak, mayong gabi Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat mga Pilipino, mga OFW saan mampanig ng mundo. Patuplok guys! Pa-like, pa-share at pa-subscribe. Bultong pira, binayad ng mga buhaya. Saldico at Martin Romualdez, bistado na po dito sa bidyong kumakalat tungkol sa 16 billion pesos insertion. Independent Commission ng IWM, pinangalanan na ang mga miyembro, pero Mayor Magalong ginawang panakipbutas pagkatapos tanggihan ng isang nilalapitan nila na magiging miyembro ng Independent Commission. Kabado na dito si si Saldico. Ayan. Sana medyo lang si Mayor Magalong, hindi talaga yung parang yung pinaka mag-iimbestiga. Advisor lang. Actually yung miyembro po yan ng Independent Commission, 3 lang talaga. Kaso ang problema po, nabusted si IWM ng isa. Kaya ngayon, hinugot si Mayor Magalong at isinama, pero hindi kasama sa mag-iimbestiga. Advisor lang. Kutsa ginawang panakipbutas nga eh. Ito, pakinggan po muna natin. Itong si Antikriring. Okay, nag-announce Narito po. Araw po sa inyong lahat. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo, at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The Commission has been granted broad investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning and execution of major government infrastructure projects. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. He also served as head of the Bases Conversion and Development Authority, where he managed large-scale land and infrastructure development. His technical understanding of how projects are designed, procured, and implemented will be essential to this Commission's work. Rosana A. Fajardo, Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant and currently the country managing partner of SGB and Company, the Philippines' largest professional services firm. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management, especially in identifying weaknesses in financial systems and operational processes. She has worked across both public and private sectors to help organizations defect fraud, strengthen governance, and build more accountable institutions. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Mayor Benji Magalong, Special Advisor
and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career law enforcement officer who served as Deputy Director General of the Philippine National Police and as former Director of Criminal Investigation and Detection Group, or CIDG. He handled sensitive, high-impact investigations and helped lead institutional reforms in law enforcement through intelligence-driven forensic-based approaches. As mayor of Baguio City, he has continued to apply his strict standards of transparency and accountability in local governments. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing, and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. The announcement of the chairperson of the commission will be made by the president in the coming days. Voluntaryo ang pagtanggap nila sa tungkulin na ito. Hindi sila hinihirang para ipagtanggol ang sistema kundi para harapin ito. Bawat isa sa kanila ay may mahabang karanasan sa pagtukoy ng mga problema sa loob ng mga institusyon at sa pagpapatupad ng mga reforma sa malalaking organisasyon. At pinakamahalaga sa lahat, wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Karapatan ng publiko ang magkaroon ng isang tunay na independent commission. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no secret cows. The commission will begin its work immediately. Excuse me po. Ang tindi ng ang tindi ng statement ni Anti-Clearing dyan Kasi wala daw sa santuhin kahit kamag-anak. So ibig sabihin, si Romualdez, pwede na ba yan si Martin? Okay. So ngayon po, dalawa lang yung tumanggap sa original na offer ng ni Bongbong. Kasi nga, yung tatlo na inoferan, actually si Magalong hindi talaga kasama dyan. Kasi nga, di ba sinabi ni Mayor Magalong kamakailan, hindi hindi naman pa ako inoferan So ngayon, malaman-laman ngayong araw, kinuha siya pero advisor nga lang. Okay, ipa-flash muna natin yung advisor nga lang si Magalong. Malacanang announces the members of the Independent Commission to probe infrastructure projects. Si Rogelio Singson, Dilawan, Rosana Fajardo, hindi ko po alam yan, hindi ko kilala yan, basta yun, private company. Ngayon, dinagdag lang si Mayor Magalong dyan. Hinabol ba? Ginawang special advisor. Kung tutuusin, dapat ang magiging leader dyan, ng independent commission na yan, ay swak yan kay Mayor Magalong. Pero ginawang special advisor. Kasi nga, yung pinaka-original na inoferan ni Bongbong, tinabla siya. Binasted. Hindi tinanggap ito Dapat wala dyan si Mayor Magalong kung tinanggap ng isa. Hindi na dapat kasama si Mayor Magalong. O narito po yung nagbasted kay The Junior. Birthday busted Ayan. Ex-Supreme Court Justice Bernabe declines seat on independent commission. Hindi sumama, Kasi kurakot kasi ng Yan po ay post ng Batas PH. Sabi ng Batas PH, Bernabe says no to independent commission seat. Retired Supreme Court Senior Associate Justice Estila Perlas Bernabe has reportedly declined to join the Independent Commission for Infrastructure that will be created by President Bongbong Marcos Jr. to probe corruption in government flood control projects. This comes after a reliable source revealed to Batas PH that Bernabe is being eyed as the third member of the Independent Commission. The President has already signed an executive order
which outlines the powers of the commission. Aside from the subpoena power, the independent body can make recommendations to freeze assets, issue a hold departure, and order immediate suspension. Ngayon, dahil hindi siya tumanggap sa offer ni Bongbong, lumabas itong pangalan ngayon ni Mayor Magalong na hinatak lang talaga, ginawang special advisor. Ako sa akin, goods pa rin po ito, no? Kahit papaano nandyan si Mayor Magalong. At sana, hindi mapagtakpan ang totoong mga mastermind na nauna ng pinangalanan ni Mayor Magalong, itong si Saldico. At meron pang pinaka-mastermind. Nawala ng iba, si Tambaluslos. Total, sabi naman, wala daw kamag-anak. Sasagasaan na ba? Ningiwiim itong si Tambaluslos. Pag sinasabi mong independent, wala pong dapat, hindi dapat ito kontrolado ng presidente. Ang problema, paano mo masabing independent po itong commission na ito, mismong nag-appoint si Ngiwiim. At ang iimbestigahan ay departamento ni Ngiwiim. No? Magkakaroon tuloy ng utang na loob itong tatlo kay Ngiwiim. Sa tingin nyo ba, nasagasaan kaya nila si Martin Romualdez? Kasi yun po yung natin, yun po yung gusto natin mangyari. Matumbok yung sindikato. Siguro ang ginawa ni BBM dito, yung executive order niya, gumawa siya ng executive order na gagawa ng independent commission, pero hindi sila ang mamimili ng mga mag-iimbestiga, miyembro ng independent commission, kundi sana binigay na lang sa Supreme Court. Nabigyan ng pahintulot yung Supreme Court na mamili ng miyembro dito. Kasi mga aliporis niya nandyan nakaupo sa Kongreso. No? At duda ako kung sasagasaan ba nila si Tambaluslos. Patuloy muna natin yung kunting preskon lang ni Ante Krerering. Darito. Mike. Quick follow-up lang po kay Mayor Benji Magalong. Sabi po ni Presidente, hindi po siya maglalagay ng politician doon sa body. I-clarify lang po kung bakit po napili si Mayor Benjamin Magalong. And meron rin po kasing sinasabi si Congressman Zaldico na medyo may doubt kung si Mayor Magalong yung involved sa body dahil kung ano-ano na raw po yung sinasabi sa media bago pa mag-start yung investigation ng Independent Commission. Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission. At malaking magiging tulong din naman po kung anong po ang nalalaman ni Mayor Benji Magalong. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. At ito, ang pagkakataon pong ito ay dapat niya ipakita sa taong bayan para mapagsilbihan kung anong interes ng taong bayan. Thank you po, Malacanang President. Okay ha, advisor lang. Hindi kasama sa mag-iimbestiga. Parang may problema, parang may mali, no? Si IDG, magaling na investigador, pero advisor lang. So talagang ang mamumuno sila ni Singson at yung Fajardo, yung dalawa. Pero magkukonsulta muna sila kay Mayor Magalong. Putsaka na, kung yung investigasyon nila ng dalawa ay tutukan yung mga Duterte lang, Duterte. No, kasi 10 years daw 10 years daw yung kanilang iimbestigahan 10 years ago. So sa pool dyan si Tatay Digong, former President Duterte. Sana yung ginawa ni Ngiwiim ay hindi para kay former President Duterte kasi nga ang issue ngayon 2022 to 2025. Corruption sa flood control, mag-ghost project. Wala namang ghost project sa panahon ni former President Duterte. Sinabi naman niya ng DPWH, walang mga ghost project. At si Diskaya, sinabi rin, wala mang mga kickback Ito, tuloy natin. Ma'am, follow-up lang din po, ma'am. Isa lang po, ma'am. Mhm. Ma'am, bakit po si
Mayor Magalong po ang napiling mag-imbestiga para sa independent commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-imbestiga at mapabilang po doon sa independent commission? Katulad ng sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni Mayor Benji Magalong. So, dun po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Ano? I-imbestiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI. Thank you po, Okay. Malacanang Press Con. Pambera, no? Grabe ang labo-labo ng posisyon ni Mayor Magalong. Hindi siya mag-iimbestiga, hindi siya miyembro ng commission, pero advisor siya. Puta. Hindi kre-ring ang labo, sa totoo lang. Advisor, special advisor, pero hindi miyembro ng komisyon. So, useless pa rin. Kasi hindi man siya pwede mag-imbestiga. Magkakaroon lang siya ng papel sa naturang komisyon kung dudulog itong dalawa sa kanya, huhingi ng advice. So, talagang ang dalawa lang yung magiging investigador ng lahat ng korupsyon under Marcos admin po. Magiging selective na naman yan. Pili na naman. Tapos makatutok pala sa mga Duterte kasi si Singson dilawan man yan. No, ano ang mangyayari? Sarsuela na naman. Pagtakpan si Saldico. Pero kabado na rin dito si Saldico para sa akin. Bakit? Talagang dudurugin siya dito. Kung ako Mayor Magalong, sige, advisor ako. Total, binigyan naman ako ninyo ng kapangyarihan na magiging advisor ng naturang komisyon. Ito yung advice ko. Unahin mo si Martin Romualdez. Unahin mo si Saldico. Kasi nga, hindi man mapangalanan dyan sa Kongreso. O hindi man madiin-diin. Ito yung problema ngayon. Gaano ba kaseryoso si Bongbong Marcos? Kasi sinabi man ho niya na pati kahit ka mag-anak, kahit ka alyado, hindi niya papalampasin. Kaya na kaya nilang ilaglag itong si Saldico o di ba kaya magiging collateral damage itong si Saldico? Hindi po ako papayag na magiging collateral damage lang itong si Saldico. Kailangan lahat sila managot kasama si Bongbong, kasama si Romualdez. Kaso ang problema, paano po yan ilalaglag si Bongbong ng Independent Commission? Si Bongbong ang nag-appoint at bumuo ng Independent Commission. Di ba? Walang kwenta rin. Magiging utang na loob pa. Sana, hindi naman siguro tanga ang mga Pilipino na hindi natin papanagutin itong si Bongbong Marcos sa kababalaghan. At hindi po pwede, si Saldico lang ang uuwi na naka-wheelchair. Kailangan managot ang lahat. Si Saldico at si Martin Romualdez. Na ngayon, itong si Martin Romualdez, talagang hindi na po siya makakatakas sa lahat ng korupsyon sa nangyayari sa ating bansa. Alam nyo ho, tayong mga Pilipino, masyado na pumataas ang ating pasensya. Meron po akong ilalabas na video. Alam ko, napanood na rin po siguro ho ninyo ito, pero hindi lang na-highlight ng ibang mga political vloggers. At lalo na po dyan sa mainstream media. Napapansin natin tong mainstream media. Bakit ba parang takot sila kay Mayor Magalong na pupuruhan itong si Saldico? Kasi sabi daw ni Saldico kung ano-ano na daw sinasabi ni Mayor Magalong. Tinuro kasing mastermind ito ni Mayor Magalong. Anong meron? Kung totoo naman, may mga ebidensya, bakit kayo natatakot kayong Malacanang press corps? Oh. May bayad ba kayo? May busal ba kayo galing kay saldi mo? Naku, nagtatanong lang. Wala nga, hindi nga sila makatanong-tanong tungkol kay Martin Romualdez, di ba? Si Martin Romualdez, marami na pong issue. Siya po yung miyembro ng BICAM, kasama ito. Itong si Saldico, na sinasabing Dracula. Bago natin pag-usapan yung mga atay, di ba yun? Atay, di pa talaga, atay.
I-play muna natin yung video. Alam ko na panood ninyo ito yung kay Tambaloslos na may kausap sila. At iwan ko kung napanood ninyo itong kay Saldico. Ito muna kay Tambaloslos. Replay natin. Ito ay patunay kung gaano kakapangyarihan itong si Martin Romualdez at si Saldico. Na tama si Vice President Inday Sara. Sila ang may hawak lahat ng pundok at may control. Panoorin natin. Chief, Islam we committed. I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that whatever doubts, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this, sir, to the troops on the ground, and then I will continue my speech during the AFP. So that is signed here in the BICA. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Oh, yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Okay, tingnan mo ha. Ayan, nakapost pa yan sa account ni Saldico. Ang bidyong iyan ay patunay lamang kung gaano kapangyarihan itong si Martin Romualdez. Hindi natin kunti. Nangyari po yan, yung video call na yan, December 11, 2024, pagkatapos ng BICAM. Miyembro po yan si Manix, nandyan si Saldico, nandyan si Martin Romualdez. Ang kausap nila si Browner. Yung pinag-uusapan nila, additional na, tawag dyan, allowance ng Armed Forces of the Philippines. I think from 150, nagiging 300 plus na. Yung allowance, additional allowance. Ngayon ho, yung mga oras na yan pala, meron pang isang kausap, si Saldico. Military din po. Ito ang nakakabahala. Dahil, sa palagay ko, ito ay insertion. Sinabol nila, yan ang word ginamit, hinabol, isingit nila. Magkano? 8 billion, so 16 billion pesos. So malamang, wala ito sa National Expenditure Program. Itong 16 billion pesos na isinisingit nila. Grabe. Tindi Kasi, ang ano ni Saldico dito talagang yung personalidad niya dito, yung mga tuno niya, ay makapangyarihan sila na lahat ng gustong gawin nila ay mangyayari. Same with Martin Romualdez. Kung kausap niya si Browner dyan, para bang si Browner gusto nang lumuhod, gusto nang humalik sa puwet ni Martin Romualdez. At ipinakita dyan ni Martin Romualdez na pag siya daw ang magsasabi ay mangyayari. So, presidente.
So lahat ng mga kaganapan sa korupsyon sa ating bansa, may kinalaman itong tatlong ito. May kulang pa dyan si Kimbo. O ito po, yung isang video na sa tingin ko po hindi pa ho ninyo napanood. Ito yung 16 billion pesos na sa palagay ko ay insertion po ito. Pakinggan natin yung sinasabi ni Saldico dito. Yes. We have good news. Kinento ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa when we meet last week, no, sa Misibis. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. O, tingnan mo ha. Insertion po ito para sa akin. Napasok daw na ihabol yung sinabi niya last week na 8 billion pesos. Ang kausap niya, si General Facundo. Ayan. Facundo Palafox IV, Commander ng Southern Luzon Command. December 11 din, 2024, after BICAM. Bakit niya sinabi na naihabol at may additional pa na 8 billion, so a total of 16 billion? Nangihingi siya ng kickback. Ako nagtanong lang. No? Kasi, bakit kailangan mo itawag dyan sa mga general na yan sa Armed Forces of the Philippines kung yan ay kasama na sa National Expenditure Program? Ang liwanag po na inihabol daw niya. Puta, ang tindi ho. 16 billion pesos ha. Iba po ito, iba pa ito sa flood control projects na isiningit din niya na 13 billion. Pag tiningnan po natin, mga kabisdak, maraming ginawang kababalaghan itong grupo ni Martin Romualdez kasama si Saldico. Hindi lang sa flood control projects, lahat. Basta may pinagkakitaan. Di ba meron pang sa PNP? 8 billion din yun, di ba, sa PNP? O ito, 16 billion pesos inihabol ni Saldico ayon sa video. Puta, ang tanga na natin, no? Kaya dapat ho ito, ipatawag talaga ho ito sa Kongreso. Sa Blue Ribbon Committee sana, sa Senado, kaso wala na si Marcolita, di ba? Bilyonis na ang pinag-uusapan. Para ba sa kanila, pag pira ang pinag-uusapan, madali lang hanapin. Milyon meron, bilyon meron. Ilang bisis kaya nila ginawa ho ito? Baka hindi lang 2024. Ginawa rin siguro nila 2023, 2024. Ngayon, 2025 meron. Ang daming kabulastugan ang grupo ni Martin Romualdez. Na dapat ho ito mag-resign na kasi lahat ng mga kongresista nagiging buaya na lahat. Nang dahil kay Martin. Sino bang hindi luluhod na kongresista sa kanya? Ang pagpira ang pinag-uusapan, billions meron eh. Hingiin mo lang. Ibibigay. Basta lumuhod ka, humalik ka sa puwit. Kurakutin mo, walang problema. Magbigay lang tayo ng kickback. Ganon ang lumalabas na kalakalan sa bansang ito. Kaya yung mga komunistang grupo, mga kongresista, himod puwit yan. Yung mga rally-rally ng iba dyan, na hindi maisigaw ng Martin ipakulong, Martin kawatan, Saldico kawatan, wala. Mga bayad ang mga buhok. Na-divert lang yung totoong taong dapat masisisi. Ngayon, meron ng independent commission. Kaya nila itong dalawang ito, si Martin at si Saldico. Mapangalanan kaya nila? O baka naman puro diskaya na naman ang kanilang pag-iinitan at ipokus. Na sa akin po, tumatama po dito si Diskaya. Kagaya ito kay Ataydi.
Kumain ho sila dyan. Grabe yung pera, ginawa lang ho nilang barya. Bulto binayad sa naturang restaurant. Pero bago po natin yan, pakinggan muna natin itong abusan. Namukha rin po ito ni Tambaluslos. Nabilib eh. Ano ang mainit ngayon? Flood control projects. So ngayon meron na namang issue. 16 billion para sa mga militar. Anong proyekto yun? Anong gagawin? Hindi pa natin pinag-usapan ng AKAP. Hindi pa natin pinag-usapan ng TUPAD. AIX. MAIP. Nauna na rin isiniwalat ni Mayor Magalong. Kaya nga, itong Independent Commission, nakatutok lang ba yan sa infrastructure? Nakatutok lang ba yan sa DPWH? Ang daming korupsyon sa ating bansa. Hindi lang sa DPWH, lahat ng ahensya ng gobyerno may korupsyon. Under Marcos admin. Sana lahat na. Kaso hindi yan po pwedeng gawin ni BBM. Sabit sila lahat dyan. Ginto, maungkat, PhilHealth, ang program funds, Maharlika, investments ka, mauungkat. AKAP, MAIP, na ito pinagmamalaki. Old video po ito, pero ipapakita po natin muli. Dahil ito yung larawan kung gaano ka-powerful si Martin Romualdez na tumatayong presidente kaya humahalik sa puwet itong mga kongresista sa ating bansa. Pakinggan po natin ito. Oh. Tingnan mo. Of the best ever Speaker of the Congress of the Philippines. At ito po ang palagi kong sinasabi sa inyo kung bakit bumabagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me state my lines. Kaya may AIX dahil ni Speaker. Kaya may AKAP dahil ni Speaker. Kaya may TUPAD dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Oh. Lahat dahil kay Speaker. Pira niya. Dahil kay Speaker, bumabaha hanggang ngayon, lubog sa baha, pati yung lugar mo, distrito mo, sa Batangas, Luistro. Ito yung patunay kung gaano kakapangyarihan si Martin Romualdez na walang mga kongresista naglakas ng loob, na kumontra dito at lahat lumuhuluhod sa puwet. Except kay dito kay Kiko Barsaga, na talagang hindi ho natatakot dito kay Martin Romualdez. Na malamang may paglalagyan si Martin Romualdez ho dito para sa akin. Ngayon mo, nakarecruit si Kiko Barsaga ng isa pang bagito. No? So, di ba sabi ni Kiko, nakontent yung kaninang umaga, wala akong pakialam kung wala akong proyekto. Basta matapos lang itong korupsyon. Nakarecruit si Kiko Barsaga. Ito, isang kongresista rin pala. Ito. Unang-una po, bakit may speaker ang speaker ng House? Sabi naman ni Kiko, I speaker of the House who cannot speak for himself. Kasi nga, tinarantado nga tayo. Ginagago nga ho yung kaba ng bayan. Yung binabayad dyan, pira rin nun ng mga taxpayer yan. Feeling niya kasi presidente siya. Talo pa si Bongbong, kasi si Bongbong, isa lamang spokesperson ni Bongbong. Sino? Si Antikriring, puro fake news pa. Pero ito si Martin Romualdez, grabe, tatlo-tatlo. Buti may mga jinsi na mga kumukontra na mga kongresista. Sana marami pang mahikayat na magsalita laban ho dito kay Martin Romualdez. Pero, kung nakatanggap naman ng biyaya kasi itong mga buhaya, hindi talaga magsasalita. Kahit na ikinanta na po sila ni Diskaya, hindi po talaga magsasalita. At patuloy po na pagtakpan nila itong demonyong ito. Nga mo binabas si Diskaya. Hindi isinama sa Witness Protection Program.
na inilaban ni Senador Marcolita. Dahil pinangalanan si Saldico at si Martin Romualdez. At yun ang ugat ng pagkatanggal ho nila sa chairmanship sa Blue Ribbon Committee, pati si Chis Escudero. Dahil nagsisinungaling daw, sabi ni Tito Soto at ni Vico Soto, naniwala sila dun. At sabi naman ni Boying, ibalik di umano lahat muna ng pera bago mabigay. At ang sabi naman ni Senador Marcolita, walang ganong sistema. Walang ganon. Naibalik muna para magiging witness protection program. Paano ka makakahuli ng malalaking isda kung wala kang paing? Kailangan may paing ka muna para mahuli mo ang malaking isda. Ang malaking isda yan dyan si Saldico na tinawag na po ni Mayor Magalong na mastermind at may pinaka-mastermind pa. Alam niyo po, masyadong spoiled ang mga kongresista na kaalyado ni Martin Romualdez. Nauna na pong ikinanta ng pamilyang Diskaya itong mga kongresista, kasama po dito si Atayde, no? Si Arjo Atayde. Nagulat nga po ang taong bayan. Pero meron pong video na kumakalat. Actually, hindi ko sana itapik itong si Atayde kasi maraming nagsasabi, hindi daw totoo, gawa-gawa. Pero hindi. Tumutugma ang lahat. May mga ebidensya, may mga resibo. Kasi nga, hindi naman lahat ng mga sinasabi ni Diskaya ay hindi totoo. At hindi rin naman lahat totoo. So ngayon, kailangan talaga natin i-secure ang taong ito. Kasi kahit meron lang yan mga almost 20, kung 15 ho, yung kinanta niya ay tama, putang ina. Pag hindi mo nilagay sa witness protection program, yari tayo dyan. Hindi masusolusyonan ng problema. Na sana itong si Mayor Magalong, i-advisean niya yung 2 miyembro ng Independent Commission na i-invite itong si Sara Diskaya at gawing state witness, ipasok sa witness protection program. Yan ang pinakamaganda. Kung tinanggi ni Boyeng, baka dito po sa Independent Commission hindi na pwedeng matanggihan. Kasi bakit? Tingnan mo tumatama siyang pamilyang Diskaya pakinggan natin. Mabilis dumistansya ang mga kongresistang idinadawit sa flood control scandal. Pero ganoon din kabilis maglapag ng resibo ang ilang netizen. Isang litrato ang kumakalat ngayon sa social media kung saan kasama ni Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, ang mag-asawang Diskaya. Ang tanong ng bayan, what's the business? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ilan sa kanila ay sina Isa-isa ng pinangalanan ng mga Diskaya ang mga kongresista na tumatanggap umano ng tongpats. 4 sa mga nilaglag ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Projects, mga kinatawan ng Quezon City. Sina 1st District Representative Arjo Atayde, 5th District Representative Patrick Michael Vargas, 6th District Representative Marivic Copilar, at former 4th District Representative Marvin Rillo. Agad na pinabulaanan ng mga congressman ang alegasyon. Sabi ni Atayde, hindi siya nag-benefit sa kahit na sinong kontraktor. Hindi rin daw siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga Diskaya at never niya raw ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling interes. Pero taliwas ito sa ipinost na larawan ng online personality na si Tio Moreno, kung saan nakapost para sa isang picture si Atayde kasama ang mag-asawang Diskaya. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, inilahad ni Curly Diskaya na mismong ang ama ni Congressman Arjo na si Arturo Atayde, personal nilang inabutan ng pera ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa mga proyekto. For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, bali 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 16 million po yung pinababalik ko sa kanya. Pinababalik mo sa kanya? Na klaseng chat ito? pera po. Na pera po. Na ibinigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay mo po. Isang kontrobersyal na businessman ang ama ni Congressman Arjo.
Noong 1992, inaresto siya matapos iturong mastermind ng isang kidnap for ransom group na sangkot din daw sa ilang kaso ng murder. Kasama rin siya sa mga malalaking pangalan sa mundo ng online sabong. Sa isang larawang nakuha ng Billionaire News Channel, makikitang kasama pa ni Atayde si alias Brown na unang sinampahan ng reklamo ni bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang, kaugnay ng missing Sabongeros case. Ayon sa sumbong sa Pangulo website, mayroong 134 flood control projects sa Quezon City mula 2022 na nagkakahalaga ng 5.1 billion pesos. 6 sa nasa listahan, hawak ng mga diskaya na may kabuuang halaga na 257.6 million pesos. Para sa agenda, Joas Malimban. Pag tinitingnan natin, sumukhang ang nakipagtransaksyon sa mga Atayde ay itong si tatay ni Arjo Atayde. Kasi tinix daw ni Pacifico na ibalik mo yung 60 million pesos. Alam nyo ho, malaking pera ho yan. 60 million po yan. Alam nyo po, ang Pilipinas, ang daming mahihirap. Pero ang mga taong ito na napangalanan ni Diskaya, yung pera, parang wala lang sa kanila. Pag hindi mo kasi pinaghirapan, parang tinatapon nyo lang na parang papel. Pero kami, kailangan po muna magsikap, mga ordinaryong Pilipino, para magkapira. Meron pong video na kumakalat na yung trupa ni Art Atayde, I think birthday daw ito kumain sa isang kainan. Naglabas ng bulto-bultong pera para ibayad. Ang yayabang pa, no? Nagtatawanan pa. Grabe. Yung isa dyan, I think dating PDP na nagtraidor kay Tatay Digong. Hindi ko maalala yung pangalan. Laguna yata yan, representative yan. Sino ba yan? O ito, panoorin po ninyong video. Tropa po ito ng tatay ni Arjo Atayde. Bultong pera, hawak-hawak. Kaya, panoorin natin, Papa Art's birthday. Papa Art's birthday pala. Mabilis sa'yo na agad Hindi, kanina pa hiningi Yung nakapula Magkano? 121,000. 121,000? Ano? Ano mo kinain natin? Baka mali, baka kulang yan. Baka kulang Teka, baka kulang dyan. Dala kong pera. Teka. Kulang ba ito? Kulang? Akala ko 1,021,000. Keep the change! Keep the change! Ito na! Ito na lang ito. Magkano? Bilangan mo. Bilangan mo. Nasabog. Bilangan nyo nga. Ito ulit. Bilangan mo, Alvin. Magkano? Hawakan mo naman. Hindi ko na kailangan to, ha? Hindi ko na kailangan. Isa po muna. 21. Alam mo 21. Dismiss kasi yung kaso. Alam mo yung kaso, pag pa pinadismiss yung lang ang kaso, dapat sa isip. Yan, sako na. Ilan ang tip mo? Ilang pounds ba yung 20 mil. Ilang kaso ba? 20 mil. 20 mil ang tip. 20 mil ang tip. 16, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Grabe. Nakalungkot. Malaking insulto sa bayan. Ganun talaga. Pag hindi nyo pinaghirapan, yung pera, para lang papel. Tip, no? 20,000. Yung bill, 121,000. Bultong pera. Dinala sa kainan. Siguro 1 million yun, no? Kinuha, no? Pinakita. Yung nakapula, ano yan kongresista yan Alam nyo po, nakakalungkot ang mga kaganapang iyan. Isang malaking insulto po para sa ating mamamayan. Sa ating mga ordinaryong Pilipino, na lumalaban tayo ng patas. Nagtatrabaho po tayo ng tapat. Lalo na po sa mga OFW na naghihirap
Araw-araw pinapagalitan ng amo, nagkukoskos ng kubita. Minsan yung iba dyan, katulong, binabato lang ng amo, pero tinitiis para sa kanyang pamilya, para sa Pilipino. Pero ang mga buhaya, ang yayabang, nagtatawanan pa. Kala daw nila 1 million yung bill nila kasi pinakita bundle, bultong-bultong pera. Naakala naman nila, pinaghirapan nila yan. Hanggang ganito lang ba tayo? Huwag tayong pumayag. Kailangan isigaw po natin ang ating karapatan. Tama na, husto na. Tama na po yung panggagaguho nila sa atin. Walang iba dito, ang punot dulo nito si Martin Romualdez at si Saldico, na hindi masita-sita ng kanyang pinsang presidente, weak leader. Hinayaan niya po ito ng almost 4 years. 4 years na pala tayo niloloko at nililimas ang kaba ng bayan. Kinontra ni Vice President Inday Sara. Lumabas pa si Inday Sara pa ang masama. Inimpeach pa nila dahil di umano sa 125 million na confidential funds na ginamit naman ng maayos. Sila pala itong naglima sa kaba ng bayan. Ganon kasi ang demonyo. Gagawa ng kasamaan, maghanap ng masisisi para ipahid ang kanilang kasalanan, para magmukha silang matino. Pero hindi po na yan po pwede ngayon. May mga political vloggers, may social media na po ngayon na nagsisiwalat ng katotohanan. Alam mo, Martin Romualdez, mag-resign ka na. Yung investigasyon ninyo dyan sa Kongreso, itigil nyo na yan. Kasi puro sarswila lang po yan. Kalukuhan lang yan. Optics. Palabas lang yan. Bakit ko masabing palabas? Ridon, hindi mo mapatawag yan si Tambaluslos, pati yan si Saldico. Kahit si Kimbo nga, hindi mapatawag. Si Manex, hindi mapatawag. Kaya minsan tumatama rin ito si si Karen Davila. Na bakit hindi po may patawag si Saldico? Bakit hindi mapatawag si Martin Romualdez? Dalawang ko yan parehong kongresista. Si Saldico lang yung sikat na buhaya kasi dikit kay Martin Romualdez. Meron pang isa, Christopher ko, kapatid niya. May pa yan, pamangkin pa, kongresista rin. Diyos ko, animal O ito, pakinggan muna natin itong minsan, gagalit din tayo dito kay Karen Davila, pero minsan tumatama din siya. Pakinggan natin Representative Erice, are you hopeful? Because it seems to me that your colleagues are protecting Zaldico. It doesn't seem like they want to know the truth. Kauumpisa pa lang, binotion nyo na. Sinabihan na kayo, ba't pa i-invite? Sinabi ni Garin, let's not make it about personalities. Which, by the way, ang nagnanakaw, personalities. Correct. So, ang tanong ko, what kind of hearing do you expect? Ngayon pa lang, tinatakpan na ng mga kasamahan nyo. Ayaw na mag-invite even as resource persons. Now, are you hopeful with the committee chairman, Terry Redon? Because when I interviewed Terry Redon on Head Start, he was already defending Zaldico. He said Zaldico divested from SunWest, etc., etc. There's no proof. So, for a committee chairman to already be defending another colleague who could be a resource person, what do you make of that hearing? Wala talagang didipinsahan yan. Si Saldico, si Martin Romualdez, didipinsahan talaga yan. Maniwala kayo sa akin ng mga kongresista. Tayo lang pinagluloko dyan Pinipilit nga nila i-divert papunta sa mga Duterte, kaso hindi talaga nila kaya Inaano nila si Pulong, nung panahon daw ni Tatay Digong, wala, may proyekto talaga, walang ghost projects Ganun ang mga kongresista ngayon. Himod puwit. Paano ba naman hindi himod puwit? Sila yung may hawak sa kaba ng bayan. Pag hindi ka sumunod sa piking Panginoon, wala kang proyekto. Ganun katindi. Tingnan mo ang nangyayari kay Kung Pulong Duterte. Walang kaproyekto-proyekto. Flood control projects, hindi man pinunduhan. Simula 2022 hanggang 2025, zero Mga big ticket projects, zero. Sa Mindanao, zero. Kaninong kababalagan yan? Yung dalawang magkaibigan, Saldico at Martin Romualdez. Ngayon,
Pag hindi nila didipinsahan si Martin Romualdez at Saldico, yari sila. Tingnan nyo po, ha? Ganito po ang kalakalan. Ganito po katindi ang nangyayari ngayon under Marcos admin. Billions of flood control funds concentrated in rolling parties, says Ibon Foundation. Yung mga political party po na maraming pondo sa flood control projects. Tingnan mo naman ang namamamayagpag. Lakas CMD ni Tambaloslos. Ilang bilyon ang para sa political party na yan. Pondo di umano sa flood control projects na yan. 245 billion pesos. Itong 245 billion pesos na pondo para sa flood control, para sa lakas, nagamit kaya sa tama ito ng kanilang mga kaalyado? Sunod, in UP, 87 billion pesos. In PC, 79 billion pesos. In P, 50 billion pesos. Partido Federal ng Pilipinas ni IWM, ilang bilyon? 38 billion pesos. Liberal Party, 16 billion pesos. PDP, 0. Utsa, tingnan mo si IWM, partido niya, 38 billion. Sinong mas malakas? Siyempre, si Lakas, Tambaloslos. Sa ganyang hatian, sa ganyang alokasyon, sino ang presidente? Si Tambaloslos. Sino makapangyarihan? Si Tambaloslos. Nasaan si BBM? Walang kwenta week. Ito yung nangyayari ngayon. Na kailangan imbestigahan ng maayos. Sayang sana kung magiging chairman na lang talaga si Magalong, no? Advisor lang. Takot din sila. Mag-ingat ka rin Magalong, baka magawan pa siya ng kasalanan dyan, no? Independent Commission. Sarswila rin yan. Ang Independent Commission na tinatag ni IWM, malamang paglilinis sa kanyang pinsan, Tambaloslos. Pero mukhang mahuhulog si Saldico, magiging collateral damage. Pero hindi nga ako papayag na si Saldico lamang ang magiging collateral damage. Kailangan lahat kayo managot. Kaya dapat mag-resign kang Martin Romualdez ka para wala nang kumbaga kailangan maimbestigahan talaga eh. Paano hindi mag-resign? Sabi nga ho ng ang kapal nga ng mukha eh. Mga retired general, pinapag-resign na po si Martin Romualdez. Ang sabi ho nila, we want you now. Senator De La Rosa, pinapababa sa pwesto si House Speaker Romualdez. Yung pinost po yan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, manifesto po yan, statement po ng mga retired generals, Armed Forces, Philippine National Police, na kinundina na dapat umano mag-resign ka na, Martin Romualdez. Ang tanong, ang kapal ng mukha yan, mag-resign? Hindi yan magre-resign. Ang tanging paraan lang para mag-resign yung buang na yan at matanggal yan sa pagka-Speaker of the House, si Bongbong Marcos, kailangan ka mag-resign. Kasi pag hindi yan mag-resign si Bongbong, hindi rin yan matatanggal si Martin Romualdez. Kasi ang lumalabas ngayon na presidente si Martin Romualdez. Pakinggan natin yung banat ni Guanzon dito. Nang tatalo sa 2025 budget ni Speaker Romualdez sa pinaka corrupt na budget sa buong mundo at history ng Pilipinas. At sino ang chairman ng appropriations ni Speaker Romualdez? Si Saldico. Si Saldico na siyang number 1 representative at founder ng Ako Bicol Party List diyan sa Naga. Ngayon, mga tao, pinapauwi na si Saldico kasi namimiss na natin siya. Kaya, itong si Congressman Saldico, matagal na itong congressman eh.
Siya pa nga presidente ng party list, ano yun, foundation. Nung ayaw pa upuin ni Romualdez sa ako sa P3PWD. Siya ang presidente. Hindi man lang siya nakiramay sa amin. Hindi ba dapat ang interest ng Party List Association at Foundation ay para sa kanilang mga miyembro? Pero itong si Saldico, siyempre unahin niya bulsa niya. Ang boss niya talaga, si Romualdez. Yan ang wag na wag niyong kalimutan na pag nakikita niyo yung mukha o pangalan ni Saldico, isalpak niyo na yung mukha dyan ni Romualdez. Correct. Isa lang sila. Hindi nagawa nila yun kung hindi yun utos ni Romualdez. Na sige, insert kayo dyan, magdagdag kayo dyan ng mga flood control nyo, yung mga AKAP nyo, yung mga AX nyo, lalo na yung AKAP dahil wala naman talaga yun eh. Ginawa-gawa lang nila yun ng 2025. At ito namang si President BBM. Sir, appreciate ko talaga yung iyak-iyak ka ngayon, tumutulo na luha mo sa awa mo sa mga tao. Yung awa mo, ilagay mo sa galit mo. Correct. Ipahuli mo na yan si Saldico pag uwi dito. Papailan mo na ngayon ng plunder yan. Total, Sunwest naman talaga yan at Triton eh. Oh, correct. May ebidensya ka naman, ikaw presidente eh. Sa utos mo lang yan, sa DPWS, tsaka DBM, tsaka COA eh. Tapos na yung si Saldico na yan, pag uwi dito, may plunder na. Walang piyansa. Kakanta yan, Mr. President. Ilabas nyo na ang galit nyo. Diyan sa kay Saldico, kung hindi nyo kayang patalsikin yung pinsan nyo na si Romualdez bilang speaker, kasi yan talaga ang mastermind nitong pinakakurap na budget. Abay, hindi na po ito, ordinaryong SOP lang. Ha? Mga hinihingi daw ng mga congressman na ito ay abot hanggang 30 to 40%. Ano matitira po sa mga tulay ninyo? Di bagsak after 5 years. Ano pong anong tawag doon? Rock netting. Rock netting? Lalagyan mo na ng net yung bangin. Bilyon-bilyon na flood control na paulit-ulit lang nilalagay sa budget ng DPWH at hindi naman daw napansin ng Department of Budget and Management. Niluloko niya naman ang taong bayan eh. Hindi nyo ba ma-computerize yan? Hindi pa naka-computerize yung mga request na yan bago yan ipasok sa National Expenditure Program ng DBM na pinapasa sa Presidente at pinapasa sa House of Representatives bago umakyat sa Senado. Ano naman po ang katungkulan ni Senator Grace po? Itanong na po natin siya kasi wala pong nagtatanong sa kanya. Baka siya po ay makakapagpaliwanag nito at makatulong po sa ating mga kababayan dahil sa pag-imbestiga nito, di ba? Kasi siya ang chair ng Finance Committee. Balik tayo doon kay Saldico. Ay bakit ka pumunta ka Amerika nung nagkakagulan na dito Saldico? Evidence of guilt yung flight mo eh. Baka pagbalik mo dito iba na itsura mo. Di ka na mahuli. Umuwi ka na dito, Saldico. Baka tubuhan ka na ang kaliskis dyan. Alam mo sa Amerika, maraming dyan, mga kababalaghan dyan. Maraming mga batas yung yung Amerika eh. Pwede ngang under the law of the United States pwede kang papailan dyan eh. Yung ginawa mo, na yun eh. Racketeering na yun eh. Sobra ka na. Sana may makahanap na mga law sa Amerika na nilabag mo. Total, andyan ka naman. Di pwede ka namang hulihin dyan. Plunder, mastermind, si Tambaloslos. Dapat kasuhan itong si Saldico ng plunder ng UWM. Di nga kaya yan eh. Tadali kasi yung pinsan niya dyan. Pakantahin mo yan si Saldico, ang ikakanta yan si Martin at si Marcos. Baka sabit pa dito si Palakay. Kaya nga tinigil yung Blue Ribbon Committee ni Marcolita eh. Ipinalit si Boy Cimento kasi nandun na yung pick eh. Sasagasaan na sila. Kaya ang resulta, gagawa ka ng independent commission, sila rin ang mag-a-appoint. Kunyari, hinatag si Mayor Magalong kasi binastid siya.
ng isang miyembro ni Bernabe. Natakmo si Mayor Magalong para sasabihin totoo pero hindi. Ano ang gagawin ng maraming Pilipino sa lahat ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa ngayon? Na ngayon tinutumbok na po natin si Martin Romualdez at si Saldico. Abaho, magkita-kita po tayo sa September 21 sa Lunita Park, Manila. Makinig kayo. Walang kulay po. Walang kulay-kulay po ito. Hindi Pinklawan ang nanawagan. Hindi rin DDS ang nananawagan. Non-political partisan. No color. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga Pinklawan Dilawan na sila nagtatawag. Hindi po sila nagtatawag dyan. Ang nananawagan po yan mga rapper. Na-confirm ko na po yan kanina. Kaya kita-kita po tayo sa September 21, 2025 sa Lunita Park, Manila. Walang kulay-kulay. Mga DDS, huwag kayo magkulay green, kulay itim. Magdala po kayo ng face mask. Huwag po kayo magsuot ng may tatak Duterte. Nakiusap po kami sa inyo. Kita-kita po tayo dyan sa September 21. Lumabas, isigaw po ang lahat ng ating isigaw. Hindi po Pinklawan ang nanawagan, hindi po Dilawan, hindi po mga DDS. Ang nanawagan po yan, rapper po, Pilipino. Pag ikaw ay Pilipino, galit ka sa korupsyon, galit ka sa mga kurakot. Tama na, sobra na. Kita-kita po tayo sa September 21. Bisdak Pilipinas, God first. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.